More inputs on the threat to our national security by mainland Chinese. Sinulat ni Rafael Aluna nito. The strategic geography of Philippine offshore gaming, yung POGO, in Kawit, Cavite, its implication to the Philippine national security. Possible threat to naval and military operation. Ayan o. Mamaya, papakita ko sa inyo ha. Ngayon, lalakihan ko yung mga picture na pinost niya. Ito ho, oh. Mangrove area sa Cavite, winasak ng mga Chinese. Ayan na ho, yung island na sinasabi. Ayan o. Ito yung Island Cove. Ito yung Philippine Fleet Fort San Felipe. So merong kaugnayan kung bakit diyan nilagay. Yun ang sinasabi do sa post niya. Medyo strategic daw yung pagkalagay ng mga pogo sa atin. Inisa-isa niya yan. Isa na ho yan. Yung Island Cove. Naku po, kanino ba yan kasi? Anak ng wewe. Kanino ba yan kasi? Bakit napunta ngayon dyan sa pogo? Oh, ito naman, sa may McKinley West, McKinley Hills. May mga pogo din daw. Katabihan ng Fort Bonifacio. Ito yan. Okay? Itong sa Senate, Mall of Asia. Yung sa Pasay. Ito yan, Pasay yan. Puro pogo. Ito yung Senate. Ito yung Philippine Navy. So magkakatabi talaga. Mukhang tinatabi. Yan ang punto niya dito. Mukhang tinatabihan yung ating mga headquarters. Oh. Ito pa. Grande Island, napuno na rin daw ng pogo. Tapos katabi niya Subic Port, Subic Airport. Malapit sa airport. So pwedeng maging landingan daw ito. Ayan ha. Pinapakita niya dito. Sa Villamor Air Base, sa may Resorts World Manila Casino, meron din daw pogo dyan. According to ito ha, ulitin ko, ito po'y nanggaling kay Alunan. Itong source na ito. Hindi ko sinasabi kung ito ho ay lehitimo, pero ito ho yung galing kay Alunan. Okay? O, ito. Ito po yung Resorts World Manila Casino Complex. Ito daw yung Villamor Air Base. Malapit na naman. Puro yung mga malalapit. Ito naman, sa may Araneta Center, may pogo rin. Sa Eastwood, may pogo rin. Sa Ortigas, marami daw pogo. Pinagigitnaan ng Krame at Camp Aguinaldo. So parang sinasabi ni Alunan dito, yung mga headquarters natin napapaligiran na ng mga pogo. Ngayon, kung tama yung intelligence niya na posible itong mga pogo workers, sabi niya sleeper cells. Ano ibig sabihin nun? Kunwari, pogo workers, pero pag dumating ang panahon ng paglusob, maaaring i-activate ito. Yun ang sinasabi ni Alunan. Yun ang punto ng kanyang sinulat. Mambihira. Ako na lang kayo mag-interview dito kay Alunan, no? Kasi yun dapat yung punto ng interview ni Isguera eh. Hindi eh. Iba ang pinunto ni Isguera. Sino? Si Duterte may kasalanan. Dating Secretary Alunan, kung pwede o baka naman pwede ko kayo ma-interview para maipaliwanag nyo talaga yung sinasabi nyo. Mukhang yung nag-interview sa inyo, hindi kayo pinakinggan eh. Pero kung maaari lang, Tagalog lang sana kasi my English is on diet. Kaya nga ako, sa totoo lang, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo to di ba? Dapat sipain na talaga ang pogo. Tanggalin na talaga. Bakit ba natin hinahayaan sila? Alam niyo kung bakit? Simple lang naman eh. Pera. This government needs more money for corruption. Bakit natin hinahayaan yon? Kasi pag maraming contribution ang pogo ng pera, maraming pwedeng i-corrupt. May budget na extraordinary fund sa mga congressman. Nagigets nyo? Yun lang yan eh. Alam nyo, ang source talaga ng problema sa Pilipinas, root is the love of money.
Yan ang problema. Alam mo, hindi naman ako lang nagsabi niyan. It was written 2,000 years ago that the root of all evil is money. Love of money. Sorry, not money. Love of money. That's the source of all problem. Love of money. There is corruption because of love of money. There is pogo because of love of money. They want more money, more budget, so that they would corrupt more, so that they would have more money. Kaya nga, the source of all evil is the love of money. Yan ho ang problema sa Pilipinas. Ngayon, etong Chinese na ito, itong mga pogo workers na ito, itong mga pogo executive, they know that that's our weakness, pera, because mahirap tayong bansa. Kaya yan ang ginagamit nila. Kaya nga ho, alam mo yun, na nakikipagkwentuhan po ako. Binabati ko po pala mga pulis natin dyan sa BGC. Nung punta po ako dyan at nakikipagkwentuhan po ako sa kanila. Alam mo, isa yan sa paulit-ulit nila sinasabi. Ayoko na lang banggitin sana to, pero babanggitin ko na. Yan o, nagiging problema nila eh. Na tingin itong mga Chinese na ito, they can bribe everyone. Bakit? Kasi nangyayari yun eh. Nangyayari talaga na itong mga Chinese na to, nababribe nila ang ilang pulis. Kaya they're trying to do it. Buti na lang talaga may mga matitikas tayong mga pulis. Lalong-lalo na dyan sa Taguig, sa BGC. Na kahit anong bribe nila, hindi bumibigay. Isipin nyo na lang, kung bumigay ang mga pulis na yan, sigurado ako, pagmamalaki nitong mga inchik na ito, sasabihin nila, wala, magyosi ka lang dyan. Kaya ako tuwan-tuwa ako sa BGC. Alam nyo, hindi lang dahil maganda, dahil walang sigarilyo eh. Yan ang totoo. Meron talagang designated lang. Subukan mo manigarilyo sa BGC tapos magsumbong ka, pag may nakita ka, magsumbong ka. Sisiguraduhin nilang matitigil ang yosi. Lalo na yung mga matitikas na mga police corporal dyan, yung mga bago. Binabati ko po pala yung mga matitikas dyan. Pagpatuloy niyo yan, marami hong sumusuporta sa inyo. Sana ho ay wag ho kayong magpapaninlang at wag kayong kakainin ng sistema.